other's love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's
mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Good morning, Jesus! Good morning. Sige, Pastor, uminom ka na ng tubig. Okay lang. O, sige, magandang umaga mga kapatid sa lahat ng ating mga Comfy family, North, East, West, and South, at sa mga kapatiran na nasa ibang bansa na masugid na sumusunod sa ating pagtitipon at ating mga GMJ versions na everyday, hindi ba? Sige, mga kapatid, kayo pong lahat ay binabati namin ng napakagandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, saan man kayo naroon, mga kapatid. Sige, Pastor Fred, manalangin muna tayo. Sige. Dakila naming Ama, may likha ng langit at lupa. Ibinigay mo sa amin ang iyong anak na si Jesus upang lahat ng manalig, manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. At dahil dito biniyayaan mo kami ng iba-ibang kaloob upang magamit namin sa paghahayag ng iyong magandang balita. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Yan, sige. Basahin po natin ang ating memory verse of the week. Ito po ay matatagpuan sa Romans 12 verse 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Yan. Sa Tagalog po, basahin din natin. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin.
kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Purihin ng Diyos. Ayan. Purihin ng Diyos. Kaya tayong lahat tayo binigyan ng mga gifts. Lahat tayo ay may kaloob na galing sa Panginoon. Iba-iba nga lang mga kapatid. Kaya wag nating isipin na lesser ang gift natin. Meron po tayong gift, ang sabi ng ganun, ayon sa ating kakayahan. Yan. Sige, bago po kayo magpatuloy, meron pong isang awitin at bago ko bigyan ng introduction yung ating pagtuturo ngayong araw na to. Ang sabi po doon sa Hebrews 12 kasi, meron mong awitin natin. On your mark, get set, run the race of life. There's a prize awaiting you. Lay aside every weight, it's besetting sin. Set the heavenly goal in view. Witnesses all around watching as you run. Never falter, never fall. On your mark, get set, run the race of life. There's a prize awaiting you. Thank you, Lord. Alam niyo po kasi itong ating magiging talakayin ngayon ay naayon sa ating word ngayon for the day. Ito po ay matatagpuan sa Hebrews 12, 1 and 2. Pastor, Sige. pakibasa. Dahil yung ating binasa yun. Iba-iba ang kaloob. So, maraming kaloob. Hindi lamang propesiya. Kaya iba-iba, maraming kaloob na ibinigay sa bawat tao na gagamitin niya. Amen. Okay. Ang scripture po natin ay matatagpuan sa Hebreo 12, 1 hanggang 2. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya na nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa trono ng Diyos. Ito ang magandang balita ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Manalangin po tayo. Diyos namin na nagmamahal sa amin lahat. Dahil sa pananampalatayang ibinigay mo sa amin, to be sure of the things we hope for, and to be certain of the things that we cannot see. Patuloy kaming tatakbo sa karerang ito upang sa ganon masapit namin ang iyong kaharian doon sa iyong trono. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. At Amen. Purihin ng Panginoon. Ngayon po kasi ang ating pag-uusapan natin ngayon, yung natapos po tayo dun sa mga signs of immaturity, no? Ang pag-uusapan po naman natin ngayon ay kung papaano naman tayo the question is, what are the steps to be taken up to acquire maturity in our spiritual life? Sisimulan po natin ngayon yan. Pero bago yan, magkaroon muna tayo ng konting review, Pastor. Sige. Sige, i-review ko muna, no? Bago natin i-take up yung steps to maturity naman. Doon po sa Colossians 1, 6-10, gusto po munang basahin sa inyo sa Tagalog. Ang sabi pong ganun dito kasi, magmuna lang sa 5.
Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumarating sa inyo. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig tulad na nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epapras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo sa Kanya. Sa Kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naaayon sa Espiritu. Kaya mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ng Kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawa kaloob na Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Yan. Salamat sa Panginoon. Alam ko na yung ating mga tinitake po ngayon, dahil po sa mga naririnig natin, ay tayo ay lalago. Ang purpose po ng ating pagtuturo ay talagang yung maturity na tinatawag para hindi masabing boring ang isang Kristiyano. Kasi hindi ba, nagsimula tayo na is maturity, are Christians boring? Boring people daw tayo? Hindi po. Kapag ka talagang naunawaan natin, kaya nga yung sabi nga ganon, yung may mga manggagawang binanggit dito, katulad ng mga manggagawang walang sawang nagpupunta sa atin every week para sa ating mga prayer meeting. Kayo po ba ay nasisiyahan at nagkakaroon ng pangunawa at paglago sa ating pananampalataya? Yan po ang nangyayari, hindi po ba? Kaya nga sabing ganon, yung ating mga kunana, yung mga signs of immaturity na tinake up for the last 5 Thursdays, no? Na yung pagiging masyado mong hype o yung pagiging masyado mong excited, hindi nangangulugan na mature ka na. Hindi nangangulugan na palagi kang kwan. Ang maturity talaga is nalalaman kung kailan ka magiging hype, kung kailan ka magiging sober, at nauunawaan na ng tao kung kailan ang isang talagang mature Christian, alam niya ang right timing. Right time para maging excited ka palagi. Pero kinakailangan, hindi nawawala yung fire of love sa kanyang puso. At saka yung ang tunay na Kristiyano malalaman kapag ka-confronted by temptation, yung hard times, yung trials, di ba? Diyan mo makikita talaga ang maturity. At kapag yung growth mo, hindi na dependent upon others. Ang growth mo ay may personal talagang relasyon na sa Panginoon. Ang pagdinig mo sa Panginoon, sa salita ng Diyos, direct na. Hindi ka nakadepende lang sa iba. Amen. At yun nga ang pinaka-kwan is hindi mo, kapag ka ikaw ay hindi na concern sa mga sasabihin ng ibang tao, wala ka na dun sa, hindi ka naman pleaser. Yung role na, yung goal ng bawat isa sa atin is to please God. Oo, hindi na yung palaging hindi na tayo tinatawag na balat sibuyas, di ba? At saka yung ating ginagawa, hindi na dahil pamantayan natin ng ibang tao. Ang pamantayan natin si Lord. Ng iba. Oo, hindi na Kaya 'yan. siya ay Wala. sikat. Oo. Wala na yung ganon. Hindi, gumagawa tayo ng anumang bagay para sa Panginoon nang hindi mo hinahanap na yung pupurihin ka o bibigyan ka ng reward o whatever, hindi ba? At yung pinakahuli nga natin, hindi na tayo nakabase yung ating pananampalataya sa mga human rules and traditions. Hindi na tayo nagsasabi na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang araw. Yung Di mga ba? ading traditions na hindi namang Yes. healthy o hindi nakakadagdag ng ating maturity Yes. para wag masabi sa ating boring tayo. Oo. Kaya nga doon sa 1 Timothy 4:1-10, ang sabi, the Spirit clearly says that in latter days, hindi ba, in latter times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Nga sa bandang huling araw, hindi ba? Maraming magtuturo ng hindi na tama, kaya nga kaiingat. Such teachings come through hypocritical liars
whose consciences have been seared as with hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods. Kaya kapag yung nasamahan natin ay sasabihin ganun, huy, bawal mag-asawa. Kaya hindi po nangangahulugan na kapag gusto mong mag-serve kay Lord, magiging pan ka eh. Di ba? Not unless na talagang naging, yun ang iyong destin ka para maging blessed, yung pan ka na. Talagang hindi ka nabibigyan ng partner ni Lord at dedicated na yung buhay mo para sa Panginoon, hindi, iba po yun. Pero para bigyan ka ng regulasyon na bawal mag-asawa, diktahan ka para sabihin ganun, para ka maglingkod sa Panginoon, kinakailangan huwag ka mag-asawa, mayon po ang mali. At saka yun nga, yung mga ibang pagkain, di ba, Pastor? Except yung nasa Acts 15. Ang Oo. kailangan, bago ka kumain, nagdadasal ka. Siyempre, kasi talaga Yun namang yung lahat naman ng pagkain tinanggap dahil sa Thanksgiving. Ito ay kwan. At for everything God created is good and nothing to be rejected. It is received with thanksgiving because it is consecrated by the word of God and prayer. If you point, ito nyo yung nakasulat dito sa verse 6 dito sa ating binasa. If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus, nourished on the truths of the faith and the good teachings that you have followed. So, napakahalaga po na itinuturo mo yung tama. Sabi nga niya, kasi kapag karaw ipinoint out mo yung lahat ng mga maling pagtuturo na yan at kinokorek, sabi nga niya, you will be a good minister of Christ Jesus. Kasi katotohanan, because Jesus is the way, the truth, and the life. Siya po ang Diyos ng katotohanan. Kaya hindi uubrang nasa kwan ka eh. Hindi ba? Nasa kasinungalingan ng mga tinuturo mo. Kaya sabing ganun sa verse 7, have nothing to do with godless myths. Yung mga sabi-sabi, di ba? Yung mga nauna natin tinake up na dito sa ating pagtuturo na may mga myths tayo na pinabuluanan. Alamat ng pinya. Oo. At sa verse 10 nga, sabi niya, that is why we labor and strive because we have put our hope in the living God who is the Savior of all people and especially of those who believe. Napakaganda talaga na kung ituturo mo sa kapatid mo ang mga bagay nito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ng Panginoong Jesus. Napakahalaga po na talagang ibigay natin kung anong katotohanan, at tayo namang mga nakakarinig, nasa sa atin ang pagtanggap. Gusto mo bang manatili doon sa maling pagtuturo, sa mga maling practices? Kaya nga sabi nga, it is your choice. Yung Oo. hope dito, Oo. hindi yung makikita. Oho. Nakita mo na. Nakita na yon. Bakit nananatili ka pa doon sa dating mga katuruan? Oo, yung mga alamat na sinasabi, di ba? Dapat talagang, sabi nga gano'n, mga alamat na walang halaga. Useless talaga. Ang ating hope doon sa buhay na Diyos Oo. at tagapagligtas ng lahat ng tao. Yung mga nananampalataya sa Kanya. Amen. Ang pinananampalatayaan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus Thank Kristo. you, Lord. Kaya nga sa Tagalog dito yung sa binasa natin na to, sabing gano'n sa verse 7, huwag mong pag-aaksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga, sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa maka-Diyos na pamumuhay. Yan. Yan po yung ating mga tinake up last week at alam ko na kahit papano, nauunawaan na natin kung ano yung katotohanan. Hindi na yung pag hindi mo nagawa yung nagpunta ka ng Miyerkules o kaya ng Biyernes o kaya yung Huwebes, hindi ba? Pagkatapos, hindi mo naunawaan na ang pinakamahalagang araw talaga, yung araw ng pamahimahinga na naibinigay ng Panginoon, which is Sunday, sacred rest natin, Sabbath day. Hindi ba? Yan po yun. At napakahalaga po na kung ano yung talagang pinag-uutos ng Panginoon, yun ang susundin natin. Yung ibang alamat na yun kumbaga, paniniwala na yun kumbaga, yun ang devotion nga Sabi nga ganun, yun na ginawang devotion na mas pinahalagahan kaysa sa tunay na utos ng Panginoon. May devotion. Devotion lang yun Pag Merkules, Oo.
may devotion kapag Biyernes. Huwebes. Oo, Huwebes. tapos sa Biyernes, pero yung Yung devotion to God Oo, yung ipinag-uutos talaga ng doon Panginoon. sa Sabbath day. Pag Miyerkules, nasa ganung mga lugar, Huwebes, Biyernes, na doon. Pero kapag devotion o fellowship with one another, wala. Yes, Kaya kung alin yung natatakpan, talagang pinag-uutos ni ang Lord. pinakamahalaga, ang tinitingnan, yung mga tradisyon Oo, na yan. walang relasyon. Doon, sa tunay na pananalig, yun yung we hope for. Yes. O, Hindi yan mo yung talaga itinig. makikita yung iyong anong hope? Yung pag-asa. Inaasahan. Pag-asa. Kasi doon ka nakabase doon sa Mga sabi-sabi. sabi-sabi mga o lamato. doon sa Tradisyon. Miyerkules, Oo. Huwebes, Biyernes, doon ka nakagawian. nakasusunod. Yan. Oo. Kaya yun po yung ating tinake up last week. At alam po na naunawaan natin. Ngayon naman, sabi nga na itong na-take up na natin, ano naman ang gagawin natin para ma-acquire itong maturity? Yan ngayon, diyan tayo magsisimula. Pero bago magsimula tayo, Pastor, gusto ko munang awitin ito kasi related ito do sa unang step eh. Di ba? O sige. Purihin ka, O Kristo, sa buhay ko, kay buti ng ginawa mo, dakila ka, purihin ka, O Kristo, sa buhay ko, kay buti ng ginawa mo, dakila ka, sa buhay ko, dakila ka. Sala ko'y pinatawad mo, ako'y nilinis ginawang bago. Purihin ka, Kristo. Sala ko'y pinatawad mo, ako'y nilinis ginawang bago. Purihin ka, Kristo. Purihin ka, mga Panginoon, dahil sabi nga nun, sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. Ayan. Yan po ang related dito sa ating topic kasi God wants us to learn how to deal with sin. Yan. Yan ang unang-una para tayo, yung mga steps to maturity, una, simulan natin sa kasalanan. Okay. Pastor, ano ba ngayon? O, sige, that is your role. Number one. Number 1, yan nga yun. Number one. Oo. What are the steps to be taken up to acquire maturity in our spiritual life? Amen. Ano ang steps? Oo, number 1, Number one, God wants us to learn how to deal with sin. Ayan, Yes, pinakamaganda. oo. Meron pong salita sa Old Testament, kahit na sa New Testament, pero sa Old Testament, ganito po ang sinasabi. Yung pong kasalanan, literally mean to miss the mark. Yes, aha. Kasi doon sa Hebrews, doon sa una pa lang sa Hebrews, nandun na yung mga ano eh. Oo, yung The yung danger of dull hearing, aha. na doon. Danger of mga faith na
taliwas. Naroon lahat ang peril. Kaya ito iniiwasan because this will indulge us or to continue to miss the mark. Oo. Ayan. So, ang kasalanan kasi, actually, may tinatawag pong term na harmatology. Pag sinabi mong harmatology, it is the theological term for the study of sin. Kaya kapag kasalanan ng pinag-uusapan, ang tawag po dyan, harmatology. Parang sa ecology, ay di siyempre, sa psycho, yung sa brain, di ba? So this one naman is harma. Kasi itong the primary and most common word for sin in the biblical is to miss the mark, yung sinabi ni Pastor. So sa Hebrew kasi, yan, ang word na chata. Yan, chata. The most frequent word for sin meaning to miss a goal or target or way. At may isa pa. Oy, ito, kanto, sa term ito, dito pala kinuha to, abon? Hindi abon to kasi Oh. abon. Abon. Apostrophe, Oo. bon. Ganon. Open translated as iniquity means Kasalanan. bending, twisting, or distortion of what is right. O crookedness, baluktot, di ba? Abon ba yon? Parang pinaganda lang yung kwan, abon. Pero ito abon. Di ba? Hebrew word. Ginugulo yung Oo. definition. Oo, katulad ngayon, di ba? Ang dami pong ang daming crookedness ngayon. Yung diretso binabaluktot. Yung katotohanan na ikaw ay babae, pagkatapos babaluktutin mo, sasabihin mo lalaki ka, yung ikaw ay lalaki, sasabihin mong babae ka. Sa Yung ngayon may kasi, binabaluktot mo yun eh. very Yung dangerous katotohanan eh. Very dangerous na ngayon. Lalo yung signs sa mga highway. Aha. Maraming vandalism na ginagawa. Oo. Imbis na crooked, Palit- dinidiretso, no? Ganon, ang ginagawa nila, Direct, diretso straight. o So, pakanan. Imbis na liliko, imbis na ang kaliwa, ginagawa, ginagawang kanan. kanan. Ganon So, ang didisgrasya ang mga kwan. Napaka-importante po itong mga signs na to na sa street signs, hindi ba? Kapag ka binaluktot mo o binend mo nga, sabi nga gano'n, ang meaning ng abon means bending or twisting. Pag binago mo, kapahamakan po yun. Kapahamakan ang nangyayari. Ganon din po sa ating spiritual life. Kapag ka ang katotohanan ay binaluktot mo, ay kapahamakan po talaga. Meron pang isa, Pastor, yung yung pesya. Yan. P-E-S-H-A. Oh. Pesya. Open translated as transgression or rebellion. it means It means willful breach of trust or breaking a relationship or covenant. oo. Ito po, Willful hindi lang to ngayon, eh. Hindi mo alam, pero talagang Oo. willful sinning. Alam mong mali, pero Dinidiretso mo pa. Oo, kinukan mo pa, ginagawa mo pa. Kaya kapag kaganyan, talagang yun po ay tunay na, yan po ang matindi na to miss the mark, yun po ang kasalanan. Hamartia is the primary New Testament Greek word for sin. Yung pala yung New Testament Greek word for sin. It is hamartia. Literally Missing meaning the to miss the mark or falling short or target. So, key Greek terms for sin. Ito naman sa Greek. Sa Greek naman. Yun nga, yung Greek pala itong hamartia, hindi ba? An overarching noun for missing the target or standard. So, yun nga. Akala mo, Palaging missing the target, iba-iba, missing that pero mark. Itong isa, meron sinasabi nito na missing the target standard. Oo. Yung standard ng missing, di ba? Kasi kapag ikaw ay ano man tawag doon? Archery. Oo. Pana. Meron daw na yung gitna. O, may bilog. Yun ang pinaka-target. Gitna, talagang, Yun ang gusto mong i-target. yun ang gusto mong target. Pero pag meron na, punta rito. May number yun eh. Yung bilog-bilog sa kwan, mean 1, 2, 3. So yun, Malapit, oo. Kung malapit ka doon sa Pwede na center. itong malapit na. Hindi Oo. pwede yan. Bull's
Eye. Ang Kinakailangan ang natin. target is bull's eye. Na kailangan yung mismong, sabi nga gano'n, di ba? Yung ating naging mga pag-aaral ng mga nakaraang linggo, obedience. Kapag ka na mismo yun, pag hindi ka talaga nag-obey, you are missing the mark and that is a sin. So, marami pa po at isa sa kanyan is para basis ba? Para basis. Literally, para basis. Along with. It is transgression, stepping across a set boundary or line. So, kapag ka sinabi mong para basis, it means transgression. Kaya isa sa synonym ng kasalanan is transgression, pagsuway. Ito yung yung parang Stepping across. sa basketball. Oo. Stepping on the line. Oo, Ayan. ayan. Yun. Wala na. Transgression Hindi yun. transgression yun. Yun yung kumbaga Kailangan sa ano ka? nag-trespass ka eh. O kaya sa tennis. Lumagpas ka. Ganun din. Ayan. Ganon din yung paraptoma. It means trespass or false stumbling step. So yun po ang mga synonyms ng kasalanan. So ang kasalanan, unang-una is missing the mark. It also means transgression. It also means trespasser. Pag trespass mo. At saka falling short. So basta ang sabi nga sa 1 John 3:4, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. So, kapag ka wala kang batas, hindi ka sumusunod, Balik pa tayo doon siya. Yung paraptoma, Oo. Paraptuma. Translated to trespass Trespass. or false false. Meron ditong stumbling Stumbling step. Pag step, para rin na ikaw ay stumbling block sa lahat ng mananampalataya. pag kinatisuran ka. Ikaw ang kinatitisuran. Oo, napakabigat nun. Ito ang isa sa pinakamabigat na kasalanan. Nakala mo, okay ka. Oo. Pero lahat ng tao, Hindi ka pala gusto. O yung meron palang ginagawa ka na nakikita nila na kinatitisuran, kaya hindi makalapit sa Panginoon kuminsan yung iba hindi ba? dahil sa kanya. Dahil sabi nga gano'n, pag ikaw ang naging dahilan ng kasalanan ng iba, hindi ba? Sabi gano'n, Mabuti pa, magtali ka na ng magbigti ka. Gilingan sa leeg. At ikaw'y Quote, tumalon. unquote. Unquote. Sa word of God Hindi yun. sinasabi na magpakamatay ka. Hindi, Oo, hindi. Oo. Quote, unquote, magtali ka na. Inihalin tulad doon. Oo, inihalin tulad kapag ka tayo ang naging dahilan. Kaya napakahalaga po na pag-aralan natin, sabi nga, God wants us to learn and to deal dito sa kasalanan. Kinakailangang maunawaan natin, ano ba ito? Akala kasi katulad ngayon, di ba? Yung nakagis na natin, Kwan, kapag ka nilagyan ng kulay ang kasalanan, di ba? Merong white, may Binyal. black, may nilagyan ng degree, may binyal at mortal. Di ba? Yung mga ganon, nilagyan mo ng degree, yung maliit lang naman ang kasalanan ko eh. Kasalanan ay Kasalanan, kasalanan. At oo. ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa Spiritually. Romans 6:23. Ayan. Oo. Kasi talaga namang everybody have sinned, sabi sa Romans 3:23. Kaya walang maaaring magsabi na walang kasalanan. Lahat tayo'y makasalanan, mga kapatid. Pero kapag ka ikaw'y na kay Kristo, kaya yun yung ating pinag-aralan, not justification, you are already declared not guilty. Yun. Pero kapag ka hindi mo naunawaan itong kasalanan, ay kumisan patuloy at patuloy tayong gumagawa ng hindi mga tama. Sige. Unang-una, may mga kwan dyan eh. Meron dyan step, pastor eh. Ito, Para kwan eh. admit. Kasi Oo. yung una, how to deal with sin. Oo. Paano i-deal yung sin? Kilalanin, alamin Stumbling block mo. ka na ba? O yung mga hindi magandang ginagawa mo. Oo. Alamin mo kung ano itong kasalanan. Meron pa nga palang klase ng kasalanan, Pastor. May tinatawag tayong sin of commission at sin of omission. Kasalanan din kasalanan. Yung sin of omission, yun yung mga, hindi mo naman ginawa eh. Paano ka nagkasala?
Kasi doon sa sin of omission, may mabuti kang alam na dapat mong ginawa at hindi mo ginawa, kasalanan pa rin. Kasalanan. Omission. Oo, omission. Commission, yung ginawa mo. Oo, yung commission, yun yung kinumit mo. Oo, yung ginawa mo. Pero kapag ka meron ka palang mabuting dapat gawin at hindi mo ginawa, yan. Sige, tingnan natin. James 4:17 ba yun? If you know the good things that you should do and yet you did not do it, you are committing sin. Sin. Oo, mabigat po yun. Ano po yung mga bagay na yun na gano'n na katulad na lang nung dapat magdasal ka. Di ba? Dapat mag-pray ka na doon sa taong nangangailangan ng tulong. Wala kang pera. Hindi mo siya matulungan ng kwan. Pero hindi mo siya dinro sa panalangin. Nangangailangan siya ng panalangin. May pera ka, ayaw mo namang magbigay. Yun, yung mga gano'n na mga sin of omission. Ayaw mo rin magbigay. Hindi mo binigyan. Nakikita mong nagugutom na. Hindi mo rin binigyan. Yun po yung mga omission na sinasabi na nagiging dahilan para tayo ay magkaroon ng kasalanan. Yan. Sige. Pastor, marami pa tayong kwan yan. Ito yung let us admit that we have sinned and repent sincerely. Yan, o. Kasi sa 1 John 1:9, Oo. kailangan i-confess natin ang ating kasalanan. Huwag natin ilagay sa mga yung adoration, contrition, thanksgiving, supplication. Ihingi mo ng tawad, wholeheartedly, Lord, nagkasala ko, patawarin mo ko. Kinakailangan i-confess. Confess Yun yung mo. confess your sins to God. Napaka-importante po yun. Kasi kung alam naman ni Lord yung ginawa ko eh. Hindi po yun. Yung admission po is confession. Talagang you have to admit. Kapag ka inadmit mo kasi maaari kang mahil ka. Maraming nagsasabi rin na alam na ni Lord yan. Alam na. Kasi He is an all-knowing God. Alam na niya. There's no need. The Bible says, 1 John 1:9, admit and confess your sin to Yes, God. God. Kasi yun, it Hindi is a po sign dito- of humility hindi dito yung kasi ano. yun eh. Mm-mm. Yung pag nag-confess ka, kung 30 ganito. Yung meron kang Oo penalty, na, tama na kumbaga. yun, tama Oo. na yun. Pero ang pinakamaganda po dito, kapag ka sincere kasi ang confession, kinakailangan ay sasabihin mo mismo sa Diyos. Kasi kapag ka hindi mo inadmit, yung nagja-justify ka pa, pinangangatwiranan mo yung ginawa mo kasi naman, Lord, siya hindi naman ako magkakasala ko, hindi niya ako pinrubok, hindi ganyan. Yun po ay mali. Mali mga kapatid. Kasi, in the first place, yung pride natin nandun pa rin eh. Kasi when you confess, you are already in the state of humility. Ina-admit mo eh. Pakahirap po kasi, isa sa napakahirap na gawin ng tao, yung umamin ng kasalanan. Nasunod ka naman yung batas Aha. Mga 2 na lang ang hindi. Ang daming pagreklamo nyo. Paano ngayon? Ayan, ganon. Sa James 2:10, sabing ganon. Ano? If you obey all the laws but one, kahit na na-obey mo yung 9, isa ang hindi, Oo. you are guilty as the one who has broken them all. Oo. Pareho rin yun. Oo. Kasi napakabigat talaga yung, imagine mo, di ba sabi nga nung rich man, how do I gain eternal life? Tinanong si Jesus Christ, sabi gano'n niya. So, sabi gano'n niya, follow the commandments. Ever since I was young, I'm following them. Sabi gano'n niya. Sabi gano'n niya, perfect ka pala, nasunod mo yung 10 commandments. Then go and sell all your properties and give it to the poor. Yung sinabi ni Lord na yon, kasi kita ni Lord, ang kasalanan ng mayaman na yon, yung batang nagtanong na yon kay Lord, hindi ba? Stingy siya. Hindi siya marunong magbigay, hindi siya marunong, yung sin of omission. Yon.
Hindi, merong kulang. Hindi perfect yung kanyang obedience. Wala yun doon sa, puro nandun lang siya na, don't, nasa wag, bawal. Nandun lang sa bawal. Pero hindi niya sinunod yung dapat gawin. Di ba? Kaya napakaganda talaga ng nakakarinig tayo ng pagtuturo kung paano tinuro ni Lord Jesus Christ yung kanyang salita. Ever since sin came to human beings during the time of Adam and Eve, God has been giving instructions to man how to deal with sin. Doon pa, nasa Genesis pa lang sinabihan na tayo, binibigyan na tayo ng instructions ni Lord kung paano natin i-deal yung sin. Man must rule over it and let not sin overtake us. Imagine mo sa Genesis 4 to 6 and 7, sabi ni Lord kay Cain, anong sabi ni Lord? Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? Amen? If you do what's right, will you not be accepted? But if you do not do what is what right, is right, sin is crouching at your door. It desires to have to have you, but but you must you must overrule over it. it. Yan. Kaya mo yan. Oo. Kasi sabi nga niya, why that scowl on your face? Kapag ka raw nakasimangot, wala tayo, may ginawa tayong hindi tama eh. Huwag mong sabihin na ikaw ay ayos ang ginawa mo. Bakit ka nakasimangot? Walang dahilan para sumimangot, di ba? Kaya nga sabi gano'n niya, don't be angry. Kaya kinakailangan sabi gano'n niya, overcome it. Because sin, yung kasalanan ay nandiyan sa tabi-tabi, kinukuhan ka. Talagang marami. He wants to rule it. Pag ayaw tanggapin, Oo. lalo yung medyo mataas ang Oo, Ang yung kanyang- sabi ko nga sa iyo, yung proud, oo. proud look. Ano ako? Anong panahon nawawalang kalabaw? Nasaan ba yun? Oo, kasi tinanong, where is your brother Abel? Di ba? Am I my brother's Ba, keeper? Oo, Ba't sa akin mo panahon yan? nito. But actually, ginawa niya ng kasalanan. Oo, kaya nga Pinatay sabing ang gano'n ni kanyang Lord kapatid. Cain, sabi gano'n, why that scowl on your face? Why are you angry? Why is your face downcast? Kasi talaga naman kapag ka ikaw ay talagang nauunawaan natin itong mga salita na to, hindi ka talaga sisimangot. At talagang ang pinaka-keyword dyan, Oo. alam mo. Alam mo, oo. Alam mo kung ano yung ginawa mo. Hindi ba? At saka, alam mo rin. Kasi pag nagalit ka, hindi ka naman dapat magalit. Ang sabing gano'n. Kinakailangan, be joyful always. Ina-say again, rejoice, sabi mo ni Lord. Kinakailangan, ano man ang nangyayari. At saka yung confession to one another, alam niyo po ba, if somebody hurts you, lumapit ka, alam mo, nasaktan mo ko. May ginawa kang, para si Satan, walang hold over us. Lumapit ka doon sa tao, nasaktan ka eh. O, sabihin mo, wala namang masama doon. Kasi kapag ka nasabi mo yon, hindi ka na paglalaruan ng kwan eh. Mahaharap mo na yung tao ng masaya ka. Di ba? Kaya, pag ayaw umamin, hindi ka makakaharap. Oo. Ayan, ang At saka, magiging kapag ka problema humingi ka ron. ng tawad, hindi na ma-required na tatanggapin agad yung paghingi mo. Di okay lang. At least nagawa mo yung sa side mo. Ngayon, pag ikaw naman ang pinagkasalahan, sabing gano'n niya, magpatawad. Magpatawad tayo. Maaaring masama ang gising. Kaya gano'n. Lahat pare-pareho. Napakahirap. Pagka-emotion ng tao, ang pinag-usapan mga kapatid, mukhang na lahat tayo ay immature. Hindi ba? Wala eh. Napakabigat. Kaya kahit na si Peter, during the time of our Lord Jesus Christ, si Peter, in-advisean din ni Lord eh. Di ba, Pastor? Sa Luke 22? Luke 22. Oo, Ito, sabi ganda. gano'n niya kay Peter. 31 to 32. Sige. The Lord said, Simon, Simon, this is Peter, ha? Oo, si Peter yan. Mm-mm. Listen, makinig ka. Oo. Satan
has wanted to have you. Amen. He will divide you as wheat is divided from that which is good. No Ito good. na. Which is Pag no ano good, na di ito, ba? Oo, 22. pagsusulit nito, Aha. yung mga ipa, Ihihiwalay. ihihiwalay doon sa mga bigas. Grain, oo. O grain, o wheat. Oo. Ang ginagawa riyan, tinatahip. Yung mga Tatahipin. hangin talagang Oo. aalisin ka talaga. But I have prayed for you. Ayon. God is praying for all of us. I have prayed that your faith will be strong. Amen. Naroon yung intercession. And that you will not give up upang hindi ka mahiwalay o mag-give up o wala na, ayawan na. Walang ayawan. Ang Amen. umaayaw ay hindi Hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. When you return, you must help to Yes. make your brothers strong. Amen. Kaya kapag ka Gagamitin napagtagumpayan natin ng kasalanan, ang sabi nga gano'n ni Lord, kapag ka nagbalik loob ka, patatatagin mo ang iyong mga kapatid. Yung sharing natin, yun ang magiging pa natin. Kasi na-overcome mo eh. You are an overcomer. So yung nangyari sa'yo, nobody can dispute your witnessing. Ikaw ka mismo ang nakaranas nun eh. So Until tatatag yung mga nakakarinig sa'yo. Until you have repented your sins. Sincerely. At ikaw yung meron pa dito sa puso mo na hindi tinatanggal ng kasalanan. I'm sorry to tell you, if you return, kung manunumbalik ka, ang kasalanan ay ihihingi mo ng tawad sa Panginoon. When you return in the presence of God, you will be used to make your brother strong. Amen. Yan. Kasi meron tayong mga kasalanan kasi na kuminsan, yun nga yung humility, hindi nakikita eh. Doon sa 2 Corinthians 7, 8-10, Pastor, gusto ko lang basahin na napakaganda nito. 2 Corinthians, ha? Pangalawang Korinto. 7. Second Corinthians 7. 7. Oo. Medyo kan lang to. Okay, eto na. 2 Corinthians 7, 8-10. Ang sabi pong ganon, hindi ko pinagsisisihan ang pagkakasulat ko sa inyo kahit na nalulungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kaunting panahon dahil sa aking sulat. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ay ginamit ng Diyos para akayin kayo sa pagsisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit, ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Ito kasi yan, sabi nga ganon, maigi pang sa simula, masaktan ko kayo kahit na, di ba, ngayon, madalas yung paborito ko na, open rebuke is better than hidden love. Kuminsan, kapag ka pinagsasabihan mo, okay, magagalit sa iyo yung pinagsabihan mo eh. Maaaring magalit, lalo na't kung ayaw tanggapin na tama, na totoo yung sinasabi mo. Pero kung yun ang magbibigay sa iyo ng magdudulot sa iyo ng kaligtasan, mas maganda. 2 Corinthians, ano? 2 Corinthians 7, 8-10. Kasi yun ang sabing ganun. Kasi may mga kalungkutan na nagdudulot nga. Hindi ba marami dyan nagkasala? Paiyak-iyak pa eh. Pero hindi naman sincere nga yun eh. Kaya nga yung ating kinakailangan maging sincere ang ating repentance. Di ba, Pastor? Kasi si Lord, alam eh, kita ang puso eh. At sabi nga ganon,
Di baling masaktan kayo. Yung sulat ni Pablo kasi maaring nasaktan yung mga taga-Korinto eh. Kasi corrective epistle nga yung mga sulat sa Korinto eh, di ba? Lahat ito yung mga nag-correction, di ba? Lahat nagko-correct. Sabi ni Paul, maaring nasaktan ko kayo doon sa sulat ko. Pero, sabing gano'n niya, hindi niya pinagsisisihan yon dahil yun naman ang magiging dahilan para tayo ay makorek at maligtas. Sabi gano'n niya. Kasi may mga kalungkutang, yung kalungkutang dulot raw ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Sorry lang, alam niyo kung ano yung isang sample ng kalungkutan ng galing sa mundo? Kay Judas. Sa Matthew 27, 3-5. Sige, Pastor, alam niyo ba yung Matthew 27, 3-5? Ang sabing gano'n yan, si Judas nung makita niya na hinang na si Lord, basahin ko na, no, mga kapatid. Kaya ito kasi kanina lang sa akin ibinigay, kaya medyo wala doon sa notes natin. Pero napakaganda na basahin natin. Matthew 27, 3-5, ang sabing ganon, nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya. Nagsisi naman si Judas eh. At isinauli ang sa punong pari ang mga pinuno ng bayan, ang 30 pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ako. Inabi niya, hindi ba? Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Ano ang pakialam natin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo, sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak. At nagpag-aalis noon, siya'y nagbigti. Imagine mo, kasi yung kanyang confession lang by word. Pero yung puso niya, hindi siya nagbalik loob sa Panginoon. Ang sabi nga kasi, yung mga kinakailangan magdulot sa iyo ng pagbabalik loob, yung pagsisisi mo. Di ba? Katulad nung nangyari kay Peter. Ito po yung dalawang klase ng tao ng pagsisisi na yung isa na-restore, yung kay Peter, hindi ba 3 beses niyang dininay si Lord. And yet, nung magsisi si Peter, John 21. oo, 3 beses siyang tinanong ni Lord, na-restore siya, naging kwan pa yan. Sabi niya, magiging pagpapala ka, palalakasin mo yung iyong mga kapatid. Ang sabi doon sa isa nating binasa, hindi ba? Kaya yung ating mga witnessing, kapag ka naging overcomer ka, lalong-lalo na sa kasalanan, magiging witness ka. Si Judas sumurrender, hindi nagsisi talaga. Sinabi lang. Di pagkatapos, dinisisyonan niya yung sarili niya, nagbigti siya. Kaya napakabigat po. Kaya saan tandaan natin mga kapatid, na sa Mark 2:7, sabi niya, who can forgive our sins? Only God. God alone forgives sin. Walang iba. Ang Diyos lang ang po pwedeng mag-forgive. Maaring lahat ng kasalanan, except the sin against the Holy Spirit, pwedeng mapatawad eh. Di ba? Kahit na yung kasalanan mo ay nakapatay ka ng tao, naging adulterous ka, na ikaw ay naging false witness, yung mga ganun, napapatawad yun kapag ka talagang totoong ikaw ay nagsisi. Di ba? Si Paul, ganun din. Oo. Yung kay Stephen. Aha. Oh, yeah. Oo, yun kay ang kanyang talagang pinakamabigat. Subalit, dahil sa kanyang pagsisisi, pagbabalik loob, hindi lamang kundi pati sa kilos at saka sa gawa, ayos. Amen. Nangyari ang dapat mangyari. Yeah. Ginamit ng Panginoon si Paul. Yes. Kaya ito pong ating kwanato, yung yung kasalanan kasi, kapag ka hindi mo natutunan kung paano mo siya ididil, ikaw na magiging parang yung sa balikat mo na napakabigat, dala-dala mo. Nakadiin. Na oo. Yan ang magpapabigat ng buhay. It will become a burden to you na hindi ka na maka-overcome ng buhay mo. Guilt. Meron bang yung guilt yan, mabigat yun. Yung meron bang nagkasala na tuwa pa, ay yun ang mabigat. Kapag may mga taong manhid na nakangiti pa. Maghapon, magdamag, hindi matulog. Alam mo kung bakit? Mm-mm. May guilt feeling na hindi sa salmo, sa awitin, di ba? At tawad
sa kanyang Amen, kapwa. talaga. Yan. Kaya talagang, ang susi lang talaga is humingi ng tawad sa Diyos. Sabi nga ganun do sa John 1:29, look, there is the Lamb of God who take away the sin of the world. Andyan si Jesus, look, tumingin ka kay Jesus. He is the one na nagpapatawad ng kasalanan. He alone can forgive our sins. Kaya napakabigat. Yung pong lahat ng kasalanan natin, napako na sa krus. All we have to do is yung 1 John 1:9. Lumapit tayo sa Panginoon. Repent. Di ba? Confess our sins. At tingnan natin ang ating puso. Kaya nga sasabihin na, after ng confession, sasabihin natin, ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaang mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Huwag mong hayaang mawalay sa'yo. Kaya ang sabi ni Peter, Uh-huh. sa 1 Peter 5:8, Hoy! Gising. Gising! Watch at all times. Kung meron kang mga bagay na kinikip-kip sa iyong dibdib, hindi ka matulog. Gising ang diwa, pero nanghihina ang katawan. Kaya ang sabi, watch at all times. The devil is working against you. He is walking around like a roaring lion, ready to devour. Devour. Kakainin ka niyan. Thank you, Lord. Hihila-hilata ka diyan. Gising! Hindi ba doon sa Kwan, doon sa temptation ni Jesus Christ? Pansamantala lang na umalis si Satan, di ba? Yung wala na siyang magawa kasi natalo siya ni Lord, di ba? Doon sa 3 attempt niya na i-tempt si Lord. Doon sa bandang huli, di ba? Temporarily nag-set aside siya. Ganun ginagawa ni Satan sa atin, lalong-lalo na yung tayong mga, kaya nga sabing ganun, palagi kang maging awake, palagi kang gising. Kasi talaga namang hindi ka pababayaan, lalo na tayo mga nakipag-isa sa kay Kristo, wag tayong maging kampante. Andiyan pa rin yung kaaway. Pero wag tayong matakot kasi meron tayong armor of God. Di ba? Binigyan tayo ng kansandata ng Panginoon. Kaya ang sabing gano'n niya doon talaga, wag kayang kwan. At dapat din tayo magtiyaga, tibayan na ating loob pagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yung pagtitiyaga, wag mawawala yan. Alam naman natin eh. Mm-mm. Sabi sa James 4:7, Aha. kung ikaw ay lalapit sa Kanya, Yes. siya'y Lalapit sa'yo. din sa iyo. Amen. Anong biyaya Ang ang mahaplos mahaplos ng Diyos. Diyos. Thank you, Lord. He will come close to you. Wash your hands, you sinners. Clean up your hands. Hurts. So you who want to follow the sinful ways of the world, God at the same time. Yeah, kaya nga, Yung kung kasalanan ika'y sa lalapit mundo, sa, ano? O, yung kasalanan sa kanang- mundo, oo. pati yung kasalanan niya sa Panginoon, ayaw siya lumapit kay Lord. Kung ikay lalapit sa Kanya. Kung ika'y lalapit Anong sa biyaya? Kanya, at siya'y lalapit din sa'yo, anong biyaya ang mahaplos ng Diyos. Yan yung binasa ni Pastor. Kaya kinakailangan talaga, alam niyo, ang paglapit kasi sa Panginoon, talagang humility yan. Ang yabang kasi ng tao hindi ba? Yabang, lalo na. Tayong lahat. Oo, tayong lahat kuminsan May nandyan diferensya eh. tayo. Oo, kasi lalo na kapag ka made ka na, yung na-achieve mo na, kumbaga
nasa tuktok ka na ng tagumpay. Yun ang mga taong hindi maka-admit na may mali. Di ba? Yun ang mga kunin, yun ang mahihirap eh. No, Pastor. Yung yung pagsunod sa batas talaga, yung grasya ng Diyos. Amen. The law requires righteousness, but the grace of God gives righteousness. Kaya Yes. yung awa at grasya ng Diyos, kailangang makamta natin Thank you, at Lord. tayong lahat makababalik sa ating Panginoon. Kasi napakarami talaga eh. Yun lang sa yung Galatians 5, yung fruit ng Spirit, pag-ibig yan eh. But the fruit of the Spirit is love, Peace. nahahati yan, express yan. Love is expressed with Amen. joy, peace, patience, kindness, long-suffering, humility to accept our sins, and self-control na magbalik doon sa dating ugali ang hinahanap ng banal na Espiritu Santo Kaya sa nga, ating lahat. sa Tagalog natin basahin, Galatians 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Hindi ka pipigilan, di ba? Walang batas against all of this. Kasi napakaganda na ito'y mai-practice natin. Para tayong, pagka nakikita sa atin to, na ipapractice natin, I can say that we are really mature na. Nandun na tayo sa maturity. Napakabigat nito eh, makita mo yan. Yung pag-ibig mo, kinakailangan yung kagalakan, hindi nawawala yan. Rejoice always. And I say again, rejoice, says the Lord. Di ba? At yung kapayapaan, payapa ka. Anytime na matulog ka, alam mo, anytime na require ka ni Lord na kukunin ka, payapa ka na, Kwan. Hindi ka nag-aalala saan ka pupunta. Pero meron pa kayong natutulog ng gano'n. Kapag ka nagkasala, Hindi, yung ayaw bumalik sa Panginoon. Lahat din nagkasala, all have sinned. yes, Yung ayaw kang bumalik, pinipinit mo na ikaw ay tama. Pero Oo ang nga. totoo, hindi ka matulog dahil meron kang Ang ginagawa hindi tama, Oo. hindi naaayon sa salita. Kasi ang kasalanan, isa sa resulta niya ng kasalanan, yung hindi ka talaga mapanatag eh. Walang kapayapaan. Kaya yung kapayapaan talaga, nanggagaling yan sa Panginoon. Dahil yung relasyon natin sa Panginoon, yan ang magbibigay ng kapayapaan eh. Grace You have talaga. peace with God. Grace talaga ang Yung peace with one kailangan natin. another. Yung kapayapaan talaga, not only, yung kwan yan eh, horizontal and diagonal. Di ba? Kwan yan, to God and with one another, with man. Ng mga yung Romans 8, 1-4. Romans 8, yan. Tingnan nga natin. Therefore, there is now no condemnation. Condemnation. Wala nang kahatulan ang sinamang tao Na nakipag-isa. kay Kristo Kaya Jesus. nga, wala nang kahatulang parusa sa mga tao nakipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi ka na kinukondemn. Oo, hindi na. Wala na. Wala na. Kaya napakahalaga talaga Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Amen. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. Ang inaalay No. ay hindi mga Bulls. tupa, mga ganito, hindi. Pero hindi eh. Ang Inialay mismo. buhay ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesus.
And so, he confessed, and so condemned sin in the flesh, and in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, fully met in us. Wala ka na idadagdag, walang sobra, walang kulang, eksakto ang pagmamahal ng Panginoon. Who do not live according to the flesh, and but not according to the Spirit. Spirit Yan. of God. Salamat sa Panginoon. At alam naman natin na kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na nagpapatuloy sa kasalanan. Di ba? Kasi, alam nyo, talagang yon ang kanda sa 1 John 3. Basahin natin, 9 to 10. Ang sabi pong ganon. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Yan. Kaya yun ang napakaganda. The difference, kita mo naman talaga, yung merong ang mga anak, tunay na anak ng Diyos, yung conviction sa kanila ng banal na spirito malakas. Alam mo talaga pati pagka hindi ka na mapapalagay talaga pag nasaktan mo ang isang tao, nagkasala ka, at saka ikaw naman rin ay nasaktan, pero kaya mong tanggapin. Nakakaya mong patawarin pa rin yung taong nagkasala sa'yo. Hindi ba? Yun ang nakuha. At hindi nagpapatuloy. Ibig sabihin, wala yung salitang, magpantay man ang aking paa, hindi kita mapapatawad. Yun mga ganong salita, wala na po yun. Wala na. Yun no, yung galit na galit. Kaya nga magmula pa nga sa Genesis kasi, yung continence natin, tandaan natin, Satan is not an omnipotent person. Omniscient God. Hindi omniscient siya. Hindi niya nakikita ang nalaman ng puso natin. Only God can see. Pero kita ni Satan yung ating continence. Kaya sabi nga nun, why that scowl on your face? Bakit? Yung mukha mo mukhang papaya o kaya talagang galit na galit. Wag yun. Alisin natin yun. Alisin natin yung mga ganong yung mukha na yon. Kasi yan po ang nagpapatunay na alam mong mali, baka pag pinagpatuloy mo pa rin, yan po ang diferensya raw ng anak ng Diyos at anak ng dyablo. Kanino tayo, hindi ba? Alam naman natin na tayong lahat ay anak ng Diyos at mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Yan. Ngayon. Kaya, ngayon. Dahil magtatapos na tayo. Doon sa Romans 8:26 to 27, in the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans, and He who searches our heart knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people. Amen. In accordance to God's will. Kaya talagang napakahalaga na ang banal na spirito, wag nating igigrib mga kapatid. Andyan siya. Kaya ibinigay sa atin ng Panginoon, sabi nga niya, hindi ko kayo iiwanang mga ulila, I will not leave you orphan, I will send the Holy Spirit, the helper, the advocate. Andyan po, andyan, hindi wag mo, kaya yung excuse na sinasabing, I just can't help it, I can't control myself, it's just a problem I have. Yung bang hindi mo yung mga katwiran ng mga tao na hindi ko makayang pigilan sarili ko Basta nagagalit ako Kasi hindi ko mapigilan, naiinis ako talaga. Yung ganyan. Bakit nagagawa ko, hindi ko naman dapat gawin. Di ba doon sa Romans 7? Sabi niya, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Yun yung, doon pinagbasihan yung kanta na yun Sabi nga niya, yun ang excuse Pero hindi natin dapat entertainin yun mga kapatid. Kasi we have the Holy Spirit.
na siyang, sabi nga niyo, nag-grown yun inside us. Kaya yun na magsasabi sa'yo, anak, mali yung ginawa mo. Anak, yung nagbibigay sa atin ng signal na, oops, that is wrong. Hindi dapat ituloy. Lagyan mo ng stop yan. Kaya napakaganda, let us not remain. Sabi nga, like Christians with dirty pants. Alam niyo ba yung madalas narinig natin kay Pastor yung Christians with dirty pants? Anong ibig sabihin yan? Inihalin tulad po ito doon sa mga bata, yung mga babies, na yung kanyang mga, yung, di ba yung lampi nila, yung lampi na yung, anong tawag doon, yung mga kwan nila, yung, anong, yung lampin nga, sa English, ano nga yung lampin? Lampin. Hindi. Ano nga? Diaper. Yung mga diaper nila, di ba? Kapag kaya ang mga bata ay nagdumi, di ba? Yung ganyan. Kaya ba ng mga babies na palitan yung kanilang diaper? Hindi ba? They need help. Kinakailangan ng parents o kaya yayaw o whatever. Kaya kinakailangan, hindi tayo, dapat, ganon din ang Kristiyano. Huwag tayong katulad ng mga babies na they cannot change their own diaper. Kaya ngayong Christians with dirty pants. Kinakailangan na palitan natin yung ating ugali. Not with faded glory, ha? Oo, kunin natin. Maayos. Iayos natin yung buhay natin. Let us not remain like Christians with dirty pants. Huwag kang pumareho sa mga baby na hindi kayang magpalit ng diaper. Yan. Yun ang ibig sabihin po noon. Kaya kinakailangan, kapag ka nalaman natin na tayo'y nagkamali, agad-agad, immediate, confess our sins to God and then mag-repent at magbago. Turn away from that sin. Kahit na dahan-dahan lang. Dahan-dahan, oo. Pag hindi kaya, yun nga yung sinasabi, wag na nating i-continue yung excuse na, hindi ko kaya I can't help it Sabi ganun niya. Sabi nga doon sa Proverbs 25:28, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Parang sabi ganun niya, yung like a city whose walls are broken. Yun yung nawawala yung self-control mo. Di ba? Kaya kinakailangan, we are the people who receive the Holy Spirit, who will say, sabi nga gano'n niya, we have the strength to overcome all situation. Philippians 4:13, because Jesus Christ is in us. Yeah, yung strength ni The Lord John. does not build the house. The work of the builder is useless. Kinakailangan It is useless to God. to work so hard for a living. To God, eccentric. To To stand guard. Kung wala ang Panginoon. Wala yung lahat. Oo. But the Lord provide us Yes. whom we love Amen. Thank you, Lord. while they were asleep. Amen. Sa ating pagtatapos, Sige, pero bago tayo magtapos, mag-greet muna tayo ng mga birthday, hindi ba, Sister Jam? Kasi ngayong araw na to, August 27, meron tayong mga kapatiran na nagbe-birthday. Sila po ay si Sister Rian Banua, Sister Angela Capulong, Sister Feli Garcia, Sister Hannah Umayam, at Sister Aina Andres. Mga kapatid, happy birthday and enjoy your day. Brother Bong, batiin natin sila.
Yan. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Sige, bago tapusin ang gusto ni Pastor Fred yung ating topic ngayong araw na to. Sa Sabado po, magdiriwang na po ang Comfy East ng kanilang 30th anniversary. Ito po ay magaganap sa 1 Cainta Auditorium, Bonifacio Street, Cainta, Rizal. Ang sabi pong gano'n ay stand up and be counted sa 1 Timothy 1:12. Yan, magpalista tayo kung tayo po i-attend at magsabi po tayo. It's a Saturday, 8:30 a.m. po, mga kapatid. Yan. At ang ating Comfy anniversary, sa 45th anniversary ng Comfy, overall tayo, the whole Comfy family, October 23 to 25, Friday to Sunday, Psalms 92 verse 1 po ang ating pinaka-team, Toda Adonai Yeshua. Sa White Rock Beach Hotel and Water Park, ito po ay gagawin sa Subic, Zambales. At salamat sa Panginoon at alam ko na karamihan sa atin ay nakapagpalista na. Sa Friday po, meron po tayong seminar for CSM, couples, widows, and may edad na singles. At sa Saturday, meron po tayong water baptism at ang ating anniversary celebration in the afternoon hanggang sa Sunday fellowship. Yan, mga kapatid, nakapost na sa ating Facebook lahat ang rates per person, per overnight. Ang minimum, lahat po yung mga nakapag-payment na may mga reservation na po sa naka-assign sa atin. Ay mga bata po na 5 years of age are free, 5 years below, yan ganyan. Pero walang food and no bed. Yan. Salamat sa Panginoon at alam ko na tayong lahat ay maaga at lahat ay magpa-participate sa ating anniversary. Salamat sa Diyos. Sige, Pastor? Sa ating pong pagtatapos, meron akong nais na iwan sa atin 5 bagay. Una, iniibig ka ng Diyos. Pangalawa, lahat ay makasalanan. Pangatlo, ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Pang-apat, lahat ay maaaring maligtas. At ang panglima, ang pasya mong tanggapin si Jesus bilang isang tagapagligtas. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin doon tayo'y makasalanan pa. Lahat ay makasalanan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:10. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit walang bayad. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Romans 6:23. Ayan. At sa Romans 8:26 to 27, ang sabi po, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Ito po yung praying in tongues. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Okay. Manalangin tayo. Dahil sa ang lahat ay maaaring maligtas. Romans 3:8.
Revelation 3:20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kundi rin gininuman ang aking dinig at bubuksan ang pinto. Papasok ako at kakain akong kasama niya. Manalangin po tayo. At tumingi tayo ng tawad sa lahat ng naging kasalanan Dakila natin. naming Ama, salamat po Amen. sa mga oras na ito. Yes, Lord. Inaamin namin kami makasalanan Amen. at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aming kasalanan. Inaanyayahan kita ngayon. Pumasok sa aking puso at buhay. Amen. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon Amen. ng aking buhay. Amen. Amen. Dakila namin Amang salamat po sa mga pag-aaral na binibigay mo sa amin. Na kami lahat ay makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Ibinigay mo sa amin ang iyong kaisa-isang anak upang sa gayon, lahat ng manalig at panampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu leading us to go straight ahead and run the race of life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, tayo po yung magtatapos sa New Repeat Song of the Week, Jesus, Ikaw Lang sa Puso Ko, composed by Minister Jeff Borja. God bless everybody, and see you again next week. Thank you, Lord. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso ay pag-ibig mo.
Jesus, ang pag-ibig mo. Jesus, ang pag-ibig mo. Second Timothy 2:2